Okay. Happy Father's Day po ulit sa ating lahat. Ano po yung naalala ninyo kapag dumarating po yung araw ng mga tatay? Ano po yung tawag ito? Yung unang bumabalik sa alaala po ninyo kapag naalala po ninyo yung sarili ng mga ama. Hello? Hi. Kapag naririnig po niyo yung satan tatay, yung satan daddy, o ano po yung pumapasok sa isip ninyo? Ano yung naalala ninyo dun sa mga tatay po ninyo? May sumasagot dun, Pogi, sinungaling, Okay, ano pa yung naalala po ninyo? Iinom. Mga bonding po. Yung mga bonding moments nyo ng tatay mo, no? Kasama yun sa mga maalala mo. Actually, nung bata ako, naalala ko, yung tatay ko kasi maaga akong naulila sa tatay, no? Mga 9 years old ako, namatay yung tatay ko. Pero bago nangyari yun, naturuan din niya ako ng maraming bagay. Siya yung nagturo sa akin kung paano magdama, mag-chess, pati magbisikleta, mula 3 gulong hanggang 2 gulong, siya nagturo sa akin, no? Okay, at maraming bagay pa, no? Naalala ko, ayun lang, hindi ako natutong mag-basketball kasi iba yung sport niya, eh. Ang sport po kasi niya, sabong. Kaya lang, ang maganda dun sa tatay ko, no, every time na pupunta siya dun sa sabungan, pag-uwi po niya sa amin, meron kaming fried chicken. Laging gano'n, no? May pambawi. May pambawi. So yun yung mga bagay na naalala ko po, no? Pati yata yung kanta niya, yung paborito niyang kanta, naalala ko pa. Hindi ko lang alam kung alam to ni Pastor Claudia, yung I Understand. Ng Freddy and the Dreamers. Okay? Kasi lagi niya yung hinaham, lagi niya yung kinakanta pag kaming dalawa lang. Parang ganito yun, eh. I understand, tama po ba? Just how you feel, your love for me. Why not reveal? It's over now, but it was grand. I understand. Galingan, napalapak naman. May karugtong pa. There's more. If you ever change your mind, come back to me, and you will find me waiting here at your command. I understand. Yan. Okay. So maraming bagay, no, na pwede po nating maisip, na pwede po nating maalala kapag naalala po natin, no, yung salitang ama, no? At lalo na yung mga karanasan po natin na kasama po sila. Sa hapon po ito, ang titulo po ng pag-aaral po natin ay may kinalaman po sa mga tatay, of course, ano po. At ang titulo po ng ating pag-aaral sa hapon ito, tinawag po natin na naglulo ko yung monitor natin. Okay, ang titulo po ng pag-aaral natin sa hapon ito, tinawag po natin Tale of a Dad and His Dying Daughter. Ang kwento ng isang tatay o ng isang ama at saka ng kaniyang anak na babae na mamamatay na. At ang teksto po natin makikita sa Marcos 5:21-24 pagkatapos 35 hanggang 42. Pero bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Lord, muli maraming salamat sa iyo sa hapong ito. Pinupuri po namin kayo. Salamat sa pagkakataon na masamba po namin kayo. At salamat din, Panginoon, sa pagkakataon ng pag-aralan po namin ang salita po ninyo. Dalangin po namin, Lord, na samahan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo. At hayaan po ninyo na maunawaan po namin yung mensahe po ninyo para sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa hapong ito. Muli, kinikilala namin na wala kaming magagawa, maliban na lamang kasama namin kayo. Sa pangalan ni Jesus, ito kaming panalangin. Amen po at amen. Palakpakan po natin natutunan. Okay, Tale of a Dad and His Dying Daughter. Yung teksto po natin makikita sa Mark 5:21-24, then 35-42. Basahin po natin. Slide, please. Okay, basahin po natin, Tale of a Dad and His Dying Daughter, Mark 5:21-24, 35-42. 21. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue rulers named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet
He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him, a large crowd followed and pressed around him. 35. Slide, please. While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader or ruler. "Your daughter is dead," he said. "Why bother the teacher anymore?" Overhearing what they said, Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw commotion with people crying, wailing loudly. 39. Punta po tayo. He went and said to them, "Why all this commotion, wailing? The child is not dead, but asleep." But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, "Talitha kum," or "Talitha kumi," which means, "Little girl, I say to you, get up." Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old, and this they were completely astonished. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Okay, praise the Lord po. So makikita po natin sa senaryo po, nangangaral ng Panginoon pagkatapos mayroong isang ruler ng synagogue na nagpunta sa kanya. Okay? Nagmamakawa ito na sumama ang Panginoon sa kanya doon sa bahay nila at hawakan, lupuin man lamang yung kanyang anak na mamamatay na para gumaling po ito at mabuhay. Tama ba? Pagkatapos noon, after which, sumama na ang Panginoon kay Jairus. Sa daan, mayroong mga nangyari doon pero mamaya na natin babasahin. Ano po? Now, habang papunta ron ng Panginoon, dumating yung mga tao galing sa tahanan ni Jairus, hindi natin alam kung mga kamag-anak niya ito, o mga alipin niya yun, o mga katulong niya, At sinasabing ganun sa kanya na wag nang abalahin ng Panginoon, sapagkat yung bata ay patay na. Okay? Pero sa kabila nito, sinasabi ng Panginoon sa kanya, wag kang mangamba, magtiwala ka lang, buhay yung bata. Tama ba? At pagkatapos sumunta sila doon, patuloy na sila sa paglalakbay ko nila patungo sa tahanan ni Jairus. Nakita nila yung mga tao na nag-iiyakan. Ang sabi ng Biblia, they wail. Okay? Sa kultura po kasi nila, nagbabayad talaga sila ng mga taga-iyak, ng mga taga-palahaw. Okay? Hindi nila yung kaano-ano. Kaya ganoon lamang yung pag-iyak. Pero nung sinabi ng Panginoon na manahimik sila sapagkat natutulog lamang yung bata, nagtawanan yung mga tao yun dahil hindi talaga nila kamag-anak, hindi talaga kaano-ano nila Jairus yung mga nag-iiyak ngayon. At pagkatapos noon, ang ginawa ng Panginoon, pinalabas niya lahat ng tao maliban kay Juan, kay Pedro, at kay Santiago. Umakyat sila doon sa room ng bata. Kasama yung magulang ng bata, hinipo niya yung bata at sinabi sa bata, "Talitha kumi," meaning magbangon ka. At ang sabi po ng Biblia, tumayo po yung bata, nagbangon siya mula doon sa kanyang bed. Tama ba? Okay. Sa teksto po natin, sinasabi na si Jairus at yung kanyang anak na babae na critical ill, ay nasa bingit ng kanyang kamatayan. So Jairus came to Jesus pleading him to put his hands on her so that she will be healed and live. Kaya naman nagpunta si Jairus kay Kristo at pagkatapos nagmakaawa siya, nahipuin niya yung kanyang anak o yung bata para gumaling ito at mabuhay. And then afterwards, doon sa mga binasa po natin, nakita po natin in our scriptures, tell us that Jesus went with him, sumama ang Panginoon subsequently no pagkatapos. Ang tanong po natin, what action do you think that Jairus gave to her daughter that have seen by Jesus and convince him to not just heal his daughter, but even to raise her from the dead? Ano kaya yung ginawa ni Jairus na nakita ng ating Panginoon na kumumbinsi sa kanya, hindi lamang para pagalingin yung bata, kundi buhayin pa ito mula dun sa mga patay. Ano po? Ano po yung nakita ninyo dun sa mga binasa po natin? Okay?
Number one, he set aside his pride and prejudices. Ano po, isinantabi niya yung kanyang ego, yung kanyang sarili, tsaka yung mga prejudgment niya about Jesus Christ. Sabing ganon, Jairus was a prominent synagogue ruler. Kilala siyang synagogue ruler. Siya ay tagapamahala ng isang sinagoga doon sa Capernaum. Okay? He held a position of authority and influence. Meron siyang malaking kapangyarihan at saka influensya, which often came with wealth and social status. Nangangahulugan lamang na ito na prominente at mayaman si Jairus. Tama ba? Hello? Okay. As synagogue ruler, he oversees various aspects of the synagogue's operation. Siya ay namamahala doon sa mga programa, sa mga gawain sa loob ng sinagoga. Okay, including maintaining the building, organizing services, and sometimes even teaching. Siya ay nagmamahala kapag may mga inaayos doon sa loob ng sinagoga. Siya rin ang namamahala kapag meron mga worship services na ginagawa nila. At pagka minsan, nagtuturo siya. Okay, kahit hindi siya isang eskriba. Tama ba? Hello? Okay. So, he was responsible for ensuring that the synagogue function were carried out according to the religious tradition. Okay, siya yung responsable para siguraduhin na yung mga gawain sa loob ng sinagoga, ng simbahan, ay magawa nila. Okay, ayon sa kanilang reliyon at mga tradisyon. He ensures the correct order and decorum of worship services. Siya ay namamahala para masiguro na maayos at tama ang mga gawaing pagsamba, including arranging the reading of the law and the prophets, pati yung kung sino yung magsasalita, kung sino magbabasa ng batas at saka ng mga propeta. So, anong ibig sabihin nito? In this position, Jairus would have been pressured to be in position and to be critical to Jesus. Sa kanyang posisyon, sa kalagayan po ni Jairus, dapat meron siyang malaking pressure para tumayo siya in opposition, laban doon sa ating Panginoon, maging critical siya sa ating Panginoon, kay Yesu Cristo. But he set aside, sabing ganon, he set aside his pride and prejudices when he came looking for him for the sake of his daughter who was ill. Lahat ng yung sinantabi muna ni Jairus nang pumunta siya sa ating Panginoon, nung hinanap niya ang Panginoon para doon sa may sakit niyang anak na babae. Nasusundan po ninyo ako? Prominenteng tao si Jairo. Malaking tao siya sa kanilang lipunan na ginagalawan. Kilala siya bilang tagapamahala ng sinagoga. Isang mayaman na tao. Okay? Meron siyang sariling style ng paniniwala patungkol sa reliyon, bilang Hudyo. Pero lahat ng ito, nung magkasakit yung anak niya, kinalimutan niya. At pinakita yun nung hanapin niya ang ating Panginoon para magmakaawa na pagalingin ni Kristo yung anak ni Jairo na babae. Tama ba? He set aside his pride and prejudices when he came looking for him for the sake of his daughter who was ill, disregarding the opinions of other religious leaders. Wala na siyang pakialam kahit ano pa yung isipin ng iba. Wala na siyang pakialam kahit pang isipin ng mga kapwa tagapamahala ng sinagoga na kagaya niya. Yung mga religious leader ng kapanahunan niya, wala na sa kanya yung mga bagay na yon. Ang importante sa kanya nung pagkakataong yun, makausap niya yung ating Panginoon, samahan siya nito, ipalong ng Panginoon yung kanyang kamay sa kanyang anak para gumaling at mabuhay po ito. Amen ba? Amen. So, anong pinalaman nito sa atin? Anong aplikasyon nito? Okay. We can always come to the Lord with our situation. Kahit anong sitwasyon meron po tayo, lagi pwede po tayo makalapit sa ating Panginoon without showing off that we are okay. Hindi natin kailangan palagi na lang tayong maayos, na pakita natin okay tayo, malakas tayo, okay, without showing off that we are okay and strong, sabing ganon. For the Lord will be glad attending our needs if we recognize that we can solve it ourselves without Him. Sapagkat masaya ang Panginoon na tumugon sa pangangailangan po natin. Kung aaminin po natin, okay, na wala tayong magagawa at hindi natin kaya ang sitwasyon kapag wala ang Panginoon o hindi natin siya kasama. Nasusundan po ba natin? Hello? So huwag tayong magmagaling palagi sa harapan ng ating Panginoon. Tama ba? Meron nga isang quote, sabing ganon, it's okay not to be okay. Tama?
Kala mo, conflicted no? Praise, pero totoo po yun, no? Pagka minsan okay naman, sabihin natin talaga na hindi tayo okay, kung talagang hindi naman tayo okay. Tama, hindi natin kailangan magpanggap, hindi natin kailangan i-fake yung bagay na yon. For the Lord will gladly attending our needs if we recognize that we can solve it ourselves without Him. Setting aside our pride and prejudices or preconceived understanding for that matter. Dapat kinakalimutan na muna natin yung ating mga sarili. Yung mga prejudgment po natin sa mga bawat bagay, dapat sinasantabi po muna natin ito. Kapag lumalapit tayo sa Panginoon sa anumang bagay na hiningi po natin sa pangalan po ng ating Panginoon. Naalala ko si Darlene, siguro mga 1 year old lang siya noon, nagkaroon siya ng sakit. Ang taas-taas ng lagnat niya, hindi namin alam kung saan nanggagaling yung lagnat niya. Okay? At pagkatapos dinala po namin siya sa ospital, sa PGH. At talagang naaawa ko kapag yung kinukunan siya ng dugo para sa CBC, di ba? Ay, ang bata-bata pa, late pa, payatot pa siya nung bata, wala pang makain No? Talagang nakakaawa. Pagkatapos nung sinasaksakan na siya ng suwero, yung hinahanap yung ugat, naku, laging sablay dahil ang ninipis ng ugat niya. Maninipis yung ugat ni Darlene sa kamay, sa braso. Talagang lumalabas ako ng room, awang-awa ko dun sa bata, sa aming bunso. Isang bagay pa, namang problema kami noon. Okay, dahil nagpapasimula pa lamang kami ng gawain, nagpa-pioneer kami ng isang simbahan. Okay, ang allowance ko noon, 1,000 pesos lang a month. Pagkatapos, ang misis ko wala siyang trabaho noong mga panahon na yon. Dahil nung sumakay ako sa barko, nag-resign na siya doon sa kanyang trabaho. And then, nung napagpasyahan ko, kasama ng may bahay ko na mag full-time sa ministry, pareho kami ngayon walang trabaho. Umaasa kami sa 1,000 piso para sa isang buwan. Bukod doon sa mga may mabubuting kalooban ng mga kapatira na nagbibigay ng love gift naman. Okay? So, ganun ang sitwasyon. Talagang umiiyak ako sa Panginoon, Lord. Okay? Kasi ang preconditioning ko noon, ang understanding ko noon, kapag sumunod ka sa Kanya, magiging okay ang lahat. Tama? Lalo na meron kang mga bagay na iniwan at saka binitawan. Tama? So, ganun yung understanding ko. Pagkatapos na namin kukunin yung pambayad, bukod doon sa nakikita ko, naghihirap yung bata ng mga pagkakataon. Hindi pa kasi lumalabas yung tigdas niya. Ang tagal lumabas. Okay? Pagkatapos po noon, yung senior pastor namin, nung malaman yung sitwasyon, nung malaman na nasa ospital kami, pumunta siya ron. At pagkatapos, nagbigay siya ng love gift para pandagdag doon sa pambayad sa magiging bill po namin. Nasusundan po ba ninyo? Alam po ninyo, hindi kami mayaman pero ma-pride din ako. Parang ayokong tanggapin Okay? Hindi ako sanay na binibigyan ako. Kasi bago pa nga lang ako nun sa ministry, hindi ako sanay ng ganon. Hindi ako sanay na merong nag-aabot o nagbibigay sa akin na hindi miyembro ng aking pamilya ng ibang tao. Na parang ganon. Okay? Pero nung pagkakataon na yon, alam ko yung pangangailangan po namin at alam ko yung kalagayan po ni Darlene. So, ang pwede ko lamang talagang gawin, ay magpakumbaba, ibaba mo yung pride mo at tanggapin mo yung bagay na inabot sa'yo na pantawid. Actually, yung panalangin ko, yun na yung tugon Kaya lang hindi ko makitang yun ang tugon ng Panginoon dahil umiiral yung pride mo. Tama? Yun din naman. Okay? Nung nagkasakit yung anak ni Jairus, lahat ng pride na meron siya, nilulod niya yun, yung fried chicken na yun. Alang-alang doon sa kanyang anak. Alang-alang sa kagalingan ng kanyang anak na malapit ang mamatay ng mga panahon na iyon. Amen ba? Amen. Setting aside our pride and prejudices or preconceived understanding for that matter. Pangalawa, ano yung pangalawa? He sought and pleaded with Jesus. Hinanap niya at pagkatapos nagmakaawa siya sa ating Panginoon. Letter A, humbly. He sought and pleaded with Jesus, A, humbly. Makikita natin sa verse 22, letter B, sa ikalawang bahagi ng teksto. Ang sinasabi ganito, and when he saw Jesus, he fell
at His feet. Hindi niya kilala ang Panginoon, tama? At kung tutusin, napakayaman ni Jairo kumpara sa ating Panginoon na isang karpintero. Okay? Pero nung pagkakataong yun, nagmamakaawa siya sa ating Panginoon, nagpatira pa siya sa harapan ng ating Panginoon. Tama ba? Hello? At lahat ng yun ginawa niya, alang-alang sa anak niya na may karamdaman ng mga panahon na yon. So makikita po natin, ano po? Jairus, a synagogue ruler, has the responsibility to ensure that the Jewish beliefs and practices will be kept and observed. Tungkulin po ni Jairus, ano po, bilang synagogue leader o ruler, okay, responsibility niya na masiguro na yung mga pinaniniwalaan nila bilang mga Hudyo, pati yung mga gawain nila bilang mga Hudyo ay maalagaan at maobserbahan o maisagawa ito. But his daughter was ill. May sakit yung kanyang anak, and as a father, the life of his daughter at the given circumstance was more important, okay, than his religious bias and tradition that he had to maintain as a synagogue ruler. Totoo, marami siyang tungkulin bilang tagapamahala ng sinagoga. Tama ba? Pero ng pagkakataong yun, ang naglalaro lamang sa isipan ni Jairo o ni Jairus ano po, ay kung paano gagalingin kanyang anak sa karamdaman nito na halos mamatay na. Hello, nasusundan po ba ninyo ako? Amen. At yung pagkakataong yun, para sa kanya, ano po, yung kalagayan ng kanyang anak o yung kagalingan ng kanyang anak ay mas importante sa kanyang religious bias o sa kanyang mga paniniwala, ano po, at dun sa mga tradisyon na sinusunod po nila. At lalo na niya, bilang isang synagogue ruler. Okay? So, ano po nangyari? And so, against all odds, ano po, Jairus humbly came to Jesus all by himself, and in humility, he fell down at Jesus' feet. Okay? Laban sa lahat ng posibilidad, lumapit si Jairus sa ating Panginoon, nagpakumbaba siya, lumapit siya mag-isa, wala siyang kasama. Okay? At nagpakumbaba siya, patira pa siya sa harapan ng ating Panginoon, which means he voluntarily lower himself from a position of authority to one in submission. Okay? In Greek kasi ang salitang ginamit, pepto. Okay? Kahit na meron siyang otoridad at mataas yung kanyang kalagayan sa buhay, from a position of authority, mula doon sa kanyang mataas na kalagayan, bumaba siya sa harapan ng ating Panginoon. At makikita yon nung nagpatira pa siya sa harapan ni Jesucristo. Nasusundan po ba natin? Actually, it's an act of worship, no? Yung magpatira pa ka sa harapan ng isang tao at pagkatapos kilalanin mo siya bilang isang superior sa iyo. It's a form of worship dahil ang worship po kasi sa Greek, prosponyo. Ang ibig sabihin nun, to fell down. Tama ba? And to lick like a dog. Okay? Yung parang magkapatira pa ka, parang kang aso, nadidilaan mo yung paan ng yung amo kagaya ng aso. Yun yung pagsamba. Tama? Yun ang hinihingi ng pagsamba. At imposible magawa yung bagay na yun kung meron kang malayong relasyon sa Diyos. Para lumuhod sa harap niya at para mahalikan mo yung paa niya, kinakailangan malapit na malapit ka sa Kanya. Hello? Amen. Okay. Theology yun. Okay? Kailangan meron tayong malapit na relasyon sa Panginoon bago natin talaga masabi na talagang mananamba tayo ng ating Diyos. Tama? Sana ako. And so against all odds, Jairus humbly came to Jesus all by himself, and in humility he fell down at Jesus' feet, which means he voluntarily lowered himself from a position of authority to one in submission. Ano po in original Greek? Then he pleaded with him to heal his daughter. Nagmakaawa siya sa ating Panginoon para pagalingin yung kanyang anak na babae. At ipinapakita po nito, ano po, na ang Ama gagawin talaga ang lahat. Tama ba? Para sa kanyang anak, babae man ito o lalaki. Tama ba? Sinong ama rito na pababayaan kaya yung kanyang anak sa isang sitwasyon, no? Lalo na doon sa punto ng pangangailangan? Siyempre, wala. At hindi nang nararamdaman ni Jairus ng mga pagkakataon na yun. Naalala ko yung isang reel. Hindi ko alam kung nakita rin po niya yon. Merong isang mama, merong isang lalaki, pagkatapos karga-karga niya yung kanyang anak na babae,
Pagkatapos umiiyak siya, nagpapalaho siya, doon siya sa harap ng ospital. Okay? Karga-karga niya yung kanyang anak, nakalaylay yung yung ulo ng anak, ibig sabihin talaga doon, walang malay yung bata. Okay? Pagkatapos pumapalaho siya ng iyak sapagkat ayaw siyang papasukin doon sa ospital. Hindi ko alam kung ano yung nadaanan ko lang, hindi ko alam kung pandemic yun period. Yung kapag puno na yung ospital, ayaw papasukin, di ba? Yung iba may mga karamdaman. Sa labas na lang. Sa labas lang. Pero umiiyak yung tatay. Talagang gusto niya, pinipilit niya ipasok yung kanyang anak doon sa loob ng ospital. Tama? At lahat siguro ng amang naririto ngayon, pati po yung magiging ama pa lang. Okay? Meron tayong parehong pakiramdam. Tama ba? Sa mga sitwasyon na merong pangangailangan yung ating mga anak. Hello? Palakpakan nga po natin sandali yung Panginoon. So una, humbling. Pangalawa, earnestly. Letter B, earnestly. Makikita natin yun sa verse 23, letter A. Ano sabi? He pleaded earnestly with him. Nagmakaawa siya ng seryoso, ng gusto sa ating Panginoon. So, he sought and pleaded with Jesus, A, humbling, and letter B, earnestly. Verse 23a, ang sabi, he pleaded earnestly with him. Anong ibig sabihin nito? Meaning, sincere and determined. Jairus pleaded Jesus in sincere manner with a determination that he would earn or get what he was asking. So, nung lumapit siya sa Panginoon, nung humingi siya sa Panginoon, ng pangangailangan niya ng bagay na yun para sa kagalingan ng kanyang anak, ginawa niya yun ng merong sinseridad at merong determinasyon. Okay? Na hindi siya titigil hanggang hindi binibigay ng Panginoon sa kanya kung ano yung bagay na hinihingi niya. Tama? So, dapat ganun. Kung naalala niyo si Jacob, nung nanalangin siya, hinawakan niya yung Panginoon, yung lalaki. Okay, yung Diyos na nasaan yung tao, lalaki, nung pagkakataon na yun, hinawakan niya yung magdamag doon sa kanyang salita. Kapag binasa ninyo yung mga preceding verses, yung pangako mo ito At magdamag nangyari yun, hanggang nangawit na lamang siya, nanakit na lamang yung balakang niya, nung mag-uumaga na. Okay? At pagkatapos, sabi nga, bitawan mo na ako umaga na. Sabi ng Panginoon sa kanya, sabi niya, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo binibigay sa akin ang blessing mo. Nanaigsi ako. Tama? At hindi tayo mananaig sa Diyos in our physical strength. Okay? Pwede lamang tayong manaig sa Panginoon sa magitan ng panalangin. Okay? Nagigib kasi siya. Kapag seryoso tayo at matyaga tayong lumalapit at nanalangin sa Kanya. At walang magawa ang Panginoon, kundi tugunin, sagutin yung ating panalangin o yung ating hinihingi sa Kanya. Okay? Now, ano application nito para sa atin? Anong gusto natin sabihin? What we are trying to say? When we are asking the Lord for anything, we should do it in humility. Kapag humingi tayo sa Panginoon, ano man yung bagay na yun, dapat ginagawa po natin ito ng may pagpapakumbaba at sinceridad and sincerity. Believing that we shall receive whatever we ask earnestly from Him in prayer. Dapat maniwala po tayo na tatanggipin po natin anumang bagay ang hingin natin ng merong sinseridad, okay? At merong determinasyon na matatanggap po natin yung bagay na yon. Tama? Sabi ng gano'n, walang matimtiman sa taong taimtim kung manalangin. Tama? Amen. Naalala niyo yung magkaibigan? Yung hating gabi na, natutulog na yung kaibigan niya. Pero meron siyang pangangailangan para sa mga anak niya. Hindi yata sila naghahapunan, okay?
Kumatok siya doon sa bahay ng kaibigan niya, ayaw siyang sagutin ito, pero nagpatuloy pa rin siya sa pagkatok. Tama ba? At kahit tulog na yung kaibigan niya, walang magawa yung kaibigan niya, kundi pagbuksan siya ng pinto, at tugunin kung ano mang pangailangan meron yung kaibigan niyang kumakatok sa kanya. Tama ba? Kasi natutulog ka eh. Istorbo eh, di ba? Pero hindi. Niyanais ng Panginoon yung bagay na yon, yung matyaga tayo lumalapit sa Kanya. Pati yung byuda, okay na merong kaso sa isang husgado, pagkatapos masama yung husgado, ayaw sagutin ng husgado yung reklamo ng babae, ng byuda, tama ba? Pero paulit-ulit pa rin lumalapit yung byuda doon sa may husgado, doon sa judge. Okay? Para bigyan ng hustisya yung kaso niya. Ang sabi ng judge sa kanyang sarili, masama akong tao at wala akong sinisino. Pero dahil napakakulit ng babaeng ito, kailangan ko nang tumugod doon sa hinihingi niya para tumahimik na siya. Okay? So ganun din sa ating Panginoon. Kung matyaga po tayong nananalangin, sigurado po tayong tutugon ng Panginoon sa atin. Believing that we shall receive whatever we ask earnestly from Him in prayer. Dapat naniniwala tayong may earn natin kung matatanggap natin anumang bagay na hinihingi po natin. Pangatlo, He waited for God's timing patiently. Hinintay niya yung tamang pagkakataon, no? Ayon sa programa ng ating Panginoon. This is when Jesus stopped along the way to Jairus' house and talked to a woman. Yung sinasabi natin kanina, habang papalapit o papunta sila doon sa bahay ni Jairus, merong pangyayari doon eh. Merong isang babae na dinudugo naman ng 12 taon na. Okay? Pag inaral natin yung anak ni Jairus doon sa huli, sa binasa po natin, 12 taon na rin. Gulang siya. At mamamatay na. Ang ibig sabihin, yung babae namang ito na dinudugo ng 12 taon, mula nung pinanganak yung bata, dinudugo na siya. At ngayon mamamatay na yung bata, dinudugo pa rin siya. Nasusunod mo natin, naubos na yung pera niya sa pagpapagamot ko sa karamdaman niya, pero hindi pa rin matugunan ng mga manggagamot ng mga panahon na yun. Okay, para gumaling yung karamdaman po niya. At wala siyang nalalabing pag-asa pa. Tama? Maliban na lamang, ayun, lumapit siya sa ating Panginoon. Okay? Ang tawag natin doon na praying narrative. Okay? A story within a story. Ang kwento talaga tungkol kay Jairus tsaka doon sa kanyang daughter. Tama? Pero sa kalagitnaan ng kwento, merong lumabas na isa pang kwento. Ang tawag doon, praying narrative, no? About the woman who bled for 12 years. Ba't tayo napunta dito? Slide, please. Yan. Nakikita po natin yung kwento sa mga talatang 25 hanggang 34. Basahin po natin. Verses 30. Next slide. 25 to 34. Okay, basahin po natin. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Meron isang babae na dinudugo ng 12 taon na. Mula nung pinanganak yung batang babae na mamamatay na, okay, hanggang ngayong mamamatay na yung bata na 12 taong gulang na, siya dinudugo pa rin. Okay? She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Nagpapagumot siya sa maraming mga doktor pero walang magkagaling sa kanya at naubos siya na yung salapi na meron siya. Ano po? Yet instead of getting better, she grew worse. Palala lamang siya ng palala. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped. And she felt in her body that she was freed from her suffering.
Sabi niya, mahihawakan ko lamang nililayan ng kanyang damit. Alam ko, gagaling ako eh. At nung ginawa ka niya yung bagay na yun, sabi ng Biblia, immediately gumaling siya at tumigil yung pagdurugo ng kanyang puwerta. Okay. 30. And once Jesus realized that power had gone out from him, he turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Nung maramdaman ng Panginoon na mayroong kapangyarihan na lumabas sa kanya dahil sa paghawak ng babae sa kanya, umikot siya. At pagkatapos nagtanong siya, sino ang humawak sa aking garment, sa aking damit? You see the people crowding against you, sabi ng kanyang mga disipulo. Di ba nakita, nagtutulukan yung mga tao sa iyo? And that you can ask, "Who touched me?" At pagkatapos magtatanong ka kung sinong humipo sa akin. But Jesus kept looking around to see who had done it. Pero nagpatuloy ang Panginoon sa paghahanap kung sinong gumawa ng bagay na yon. Then, the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet. Sumamba rin, no? Nagpatira pa rin yung babae sa kanyang paanan. And trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you." Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Go in peace and be freed from your suffering. Malaya ka na at humayo ka na may kapayapaan. Pinalaya ka na sa iyong pagdaramdam o sa iyong pagdurusa. Anong punto natin po dito sa kwentong ito? Okay. The point of the story was to show us, how the Lord is responding to our needs despite of our imperfect faith. Okay, kung paano tumitugon ng ating Panginoon sa ating mga pangangailangan kahit imperfecto yung ating mga pananampalataya. The question the woman has faith to be healed. Meron pananampalataya ang babae para mapagaling. But her fear to approach Jesus shows her doubt. Pero yung kanyang takot para ma-approach yung ating Panginoon, mahawakan yung ating Panginoon, nagpapakita ito ng pagdududa. Okay? That she would be acknowledged by Him. Nagdududa siya kung harapin ba siya ng ating Panginoon, kikilalanin ba siya ng ating Panginoon, and be given a time to be heard of her complaint. At pagbibigyan siya ng Panginoon, bibigyan siya ng panahon para pakinggan yung kanyang pagdaramdam. And this is partly the reason, at yun po ang isa sa mga dahilan, why she let Jesus to pass by. Kaya hinayaan niya ang Panginoon na malumagpas muna sa kanya, okay, before she followed to touch the hem of his cloak, as she believed that thing would cure her, thinking perhaps that by doing that, she can actually comply to what the laws required. Iniisip niya na kapag nahawakan niya yung laylayan ng garment ng ating Panginoon o ng balabal ng ating Panginoon, gagaling po siya. At iniisip niya sa paghawak niya o paggawa niya ng bagay niyon ay parang tinutupad niya yung batas o yung hinihingi ng batas sa kanila. Paano niya nasabi yung bagay na yon? Okay? Alam po ninyo, yung edge po ng cloak ng isang Hudyo, lalo na yung mga guro, yung mga tagapagturo nila, yung mga rabbi po, meron yung 613 tassels. Yung sa laylayan nun, merong ganyan, anong tawag doon? Yung tassels, ano sa Tagalog yung tassel? Yung mga palawit dito. Yung sa edge, yung sa pinakadulo, may tassel yon doon sa laylayan. At ang bilang po nun, 613 tassels, okay? Katumbas po yun ng 613 precepts or commands na meron po sa Lumang Testamento. Naniniwala ang babae na kapag nahawakan niya yung mga tassels na yun sa laylayan ng damit ng ating Panginoon, parang nakatupad na rin siya sa hiningi ng batas para sa kanyang kagalingan. Nasusundan po ba natin? So imperfect yung faith ng babae kung iisipin po natin. Pero makikita po natin na tinugon pa rin ng Panginoon yung bagay na yon. Okay? Nonetheless, in spite of shortcoming, the Lord healed the woman according to her faith. Okay? In spite of shortcoming, the Lord let the woman touch him and healed her according to her faith. Pinabayaan pa rin ng Panginoon, hikuin siya ng babae. Okay? At pagalingin niya yung babaeng yon na dinudugo ng 12 taon. Alam po ba ninyo na
Hindi dapat gawin ng Panginoon yung bagay na yun, pero brinake niya yung tradisyon ng mga Hudyo. Dahil kapag mayroong period yung babae, inaari itong unclean. Tama? Marumi yun sa kanila, hindi nga sila pwedeng magsimba eh. At hindi man primary reason, ano po, isa din yung sa mga dahilan kung bakit hindi pinapayagan yung babae na tumayo sa pulpito na magturo sa simbahan. Why? Hindi nila magagawa yung duty nila kapag dinudugo sila. Nasusunod po ba ninyo ako? Bagamat hindi siya yung pinakadahilan, ano po, isa yun sa mga dahilan. So, para sa kanila, marumi yung babae, yun yung dahilan kung bakit nanggaling siya, she come up from behind. Tama? Lumapit siya mula doon sa likuran para hawakan yung ating Panginoon. Sapagkat hindi siya makakalapit sa ating Panginoon mula doon sa may harapan. Pipigilin siya ng mga disipulo, ng mga taong nakakakilala sa Kanya. Okay? At pagkatapos, parang bilis naman. Ano oras ba tayo nag-start? 4:20. Ha? 4:25. Sandali lang po ito. Give me mga 10 minutes. Tatapusin po natin. Sayang eh. Father's Day po ngayon. Pagbigyan niyo ako. Okay. Verse 34 yung sabi, He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya, humayo ka ng mapayapa, okay, malaya ka na mula sa iyong pagdaramdam o sa iyong karamdaman. Now, moving on. Jairus undoubtedly felt the urgency of his situation, and he probably is scratching his head at time in what he saw as a delay. Tama ba? Nakikita ni Jairo yung pangangailangan niya, yung urgency ng kanyang pangangailangan ng mga pagkakataong yon. At siguro nung panahon ng minto yung ating Panginoon para entertain yung pangangailangan ng babae, napakamot na siya sa kanyang ulo sapagkat nakikita niya yung bilang delay. Okay? His daughter was lying at death's door. Nasa bingit ng kamatayan yung kanyang anak na babae. And here Jesus was taking his time. Pero ito yung ating Panginoon, narito si Kristo, ano po? Masyado niyang, anong tawag doon? Parang baliwala sa kanya. Yung urgency na nararamdaman ni Jairo. Okay, parang sinado natin ngayon, napaka-importante ng issue pero hindi binibigyan ng panahon. Okay? However, regardless of the circumstance, Jairus waited for Jesus patiently. Sa kabila ng mga bagay po na yon, sa kabila ng sitwasyon, okay, naghintay pa rin po si Jairo kay Kristo. At ginawa niya yung bagay na yon na merong pagtsatsaga. Okay? He waited for Jesus patiently. Sino po nakapagpagamot na sa PGH? Nakapunta na po ba kayo ng PGH? Nakapagpatukod na po ba kayo sa PGH? Alam po ba ninyo kung gaano kahaba ang pila doon? Super, di ba? Kikita niyo yung pila ng mga taong yan, sa labas pa lamang yan. Hindi pa sila nakakapasok sa loob. At marami ka nagpupunta doon sa PGH mga alas 4 ng umaga. At yung mga taga-probinsya, nagpupunta sila dyan ng gabi. Diyan na sila natutulog para lamang mauna sila sa may pila. Okay? At pagpasok nila doon sa loob ng PGH, pupunta na sila doon sa iba't ibang department kung saan tawag dito. Anong tawag doon? Yung titingin kung anumang karamdamang meron sila, tama ba? Meron ulit panibagong pila doon. Katakot-takot na pila, tama ba? Now, isipin po natin, kung meron kayong dinaramdam, meron kayong karamdaman, at palagay nyo, kinakailangan nyo lang tingnan ng doktor. Pumunta kayo rin ng gabi, natulog kayo doon na kayo nag-almusal para lamang kayo muna sa pila. Okay? Pagdating sa loob, nagkaroon pa ng panibagong pila. Pagkatapos, merong darating. Pagkatapos, sisingit doon sa unahan mo. Hello, nangyari ba yon? Nangyayari yun, public hospital yun eh. Kapag merong mga kakilala, okay, yung mga nurse o yung mga doktor, na tumitingin doon, nauna yung palagi sa pila o pagka minsan dumidiretso na yun doon sa room ng doktor. At kung ikaw merong karamdaman o merong kang taong daladala na merong malalang karamdaman, ano kaya yung mararamdaman po ninyo?
magagalit ka, tama? Siguro magpapalahaw ka eh. Tama ba? Magagalit po tayo, no? Dahil meron tayong rule, yung first come, first serve. Pero madalas hindi nangyayari yung bagay na yon. Pero makikita po natin si Jairo, sinintay niya yung Panginoon ng merong pagtsatsaga. Actually, merong 4 ways para tumugon ng Panginoon sa ating mga panalangin. Okay, merong 4 na paraan na tumutugon ng ating Panginoon. Ina-address niya, dumalalo siya sa ating mga panalangin. Ano po yun? Una, yung direct answer ng ating Panginoon. Paano po ito? Ito po yung meron kang hiniling sa Panginoon at ayon sa description, ayon sa detalye na sinabi mo sa ating Panginoon, ibinibigay niya yung bagay na yon. Kung ano yung pangangailangan mo, kung kailan mo kailangan yung bagay na yon, ayon sa detalye ng iyong panalangin, yun mismo ang binibigay sa iyo ng Panginoon. Naalala niyo yung commercial na pita? Yung kumakain siya ng pita, paborito niya, tapos isang biscuit na lang. Pagkatapos merong isang matanda na nangihingi sa kanya, paborito niya kasi. Ang ginawa niya, sa halip na bigay yung isang pita, hinati niya ito. Kalahati lang, sabi nga ng matanda sa kanya, naging diwata yung matanda. Sabi nga, dahil napakabuti mong tao, humiling ka ng iyong maibigan at ipagkakalob ko sa iyo. Anong sabi ng binatilyo? Sabi niya, gusto ko kotse, kulay red. Tama? Pagkatapos, binigyan siya ng kotse, kulay red, kaya lang kalahati. Kasi kulay yung detalye. Dapat sinabi niya, kotse, kulay red, buo, kompleto. Ay hindi. Hindi kompleto yung detalye. No? Ayon sa detalye ng iyong panalangin. May party yun eh. Alam niyo yung part 2? Yung kumakain ulit siya ng pita, tapos nakipagkwento niya sa kaibigan niya. Tapos lumitaw na naman yung matanda, isang pita na lang uli. Meron na siyang lesson learned nung nakaraan eh. Nung binigyan niya ng kalahati, yung tugon sa kanya, kalahati din. Kaya ibibigyan niya na dapat yung isang buo. Ay, yung matanda, mayroong kakambal? Dumating! Napatid niyo ba yun, yung part doon? May kakambal yung matanda, kaya yung isang pita, kinakailangan niya uling hatiin. Nasusundan mo ba natin? No. Ang punto po natin, doon sa direct answer ng ating Panginoon, tumutugon ng ating Panginoon ayon sa ating panalangin. No? Kung ano yung detalye, kung ano yung kailangan natin at kung kailan natin kailangan yung bagay na iyon. Pangalawa, yung tinatawag nating nagmamadali siya. Disguise. Ano yung disguise naman? Humiling ka sa Panginoon ng isang bagay, pero iba yung tinanggap mo mula sa Kanya. Okay? Pero sa paglipas ng panahon, napagkalaman mo na yung binigay ng Panginoon na hindi mo naman hinihingi, ay mas mabuting bagay. Na mas kailangan mo siya doon sa aktual na bagay na hinihingi mo sa Kanya. Ang tawag natin doon, disguise. Pangatlo, deny. Paano po yun? Yung talagang matagal ka nang dumadalangin, pero kahit anong pilit mo, kahit anong panalangin mo, hindi pa rin pinagkakalob ng Diyos yung bagay na hiningi mo. Anong dahilan? Dahil ang totoo, baka makasama sa atin yung bagay na iyon. Naalala ko isang bata nung humingi ng tawag dito, ng bisikleta sa kanyang tatay. Binigay naman dahil karawan ng bata, no? Pero alam po niyo, yun po yung naging dahilan ng kamatayan ng bata. Paglabas ng bata, paggamit niya ng kanyang bisikleta, bagong-bago, ano po, nasagasaan yung bata. At alam ng Panginoon yun, no? Higit sa kaninumang ama kung ano yung bagay na mas makabubuti para sa atin. Kaya pagka minsan, hindi talaga yan binibigay ng Diyos sa atin. Pangatlo o pang-apat, yung delay. Ito yung humihingi ka, nagbigay ka ng panahon kung kailan mo kailangan ito pero hindi dumating. Okay? Paglagpas ng panahon yun, tsaka siya dumating. Okay? Pero, nalaman mo ano po, na nung binigay ng Panginoon yung bagay na yun, meron pang isang bagay na darating pa na masigit mong kakailanganin yung kaloob na yun. Amen ba? Ang tawag doon, delay. Okay? Ganyan din yung fern, kung paano yung fern ay nagde-develop po sa loob ng oyster. Ayun na pala. Okay? Yung kwento niya ganito, isang araw, isang umaga, yung talaba, kagigising pa lamang niya, umikap siya, nagunat. Pag-ikap niya, pagbuka ng bibig niya, may pumasok ng mga
ng mga buhangin, no, dun sa bunganga po niya. At pagkatapos, sumuot yun dun sa mga maninipis at malagambot na tissue na meron yung talaba. At na-irritate yung talaba, no? Irritant kasi yan para sa kanya. Nanalangin siya sa Panginoon, sabi niya, Lord, tagalin mo yung irritants na to sa aking kalamnan. Okay? Pero hindi tumutugon yung Panginoon at ang sabi sa kanya, bear it for another 7 days. Okay? Sa isang linggo, sabi nga doon, pagtyagaan mo muna. Pagkaraan ng isang linggo, tatanggalin na yung bagay na yun, parang gano'n. So, nagtiis yung talaba, dumating isang linggo, yung kapitong araw, pero hindi nawawala yung iritan doon sa kalamnan po niya. Kaya nanalangin niya siya sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, instead of bear it, like it. Kasi nagtyaga nga siya sa loob ng isang linggo, pero reklamo siya ng reklamo. Kaya sabi ng Panginoon, gustuhin mo, no? And like it for another 7 weeks. Parang gano'n. So, ganun po nangyari, inalagaan niya, yung nararamdaman po niya, pagkalipas ng pitong linggo, naroon pa rin. At nanalangin ulit siya sa Panginoon. Ang sabi naman ng Panginoon sa kanya, instead of liking it, love it. Mahalin mo na sa loob ng 7 buwan. So, hirap na nga ako sa 7 araw, tapos 7 linggo, ay 7 buwan na. Okay? Pero wala siyang magawa, yun ang hinihingi ng Panginoon sa kanya. Lumipas yung 7 buwan, ano nangyari? Nanalangin ulit siya, pero ang sabi ng Panginoon, wag mo lang mahalin. Live with it. Mamuhay ka na nakasama yung bagay na yan sa loob ng 7 taon. Bakit 7 taon? Dahil din po yung kinakailangan ng talaba para yung iritan doon sa tissue na meron siya mag-turn into ano? Maging curl. Maging curlas. Hello? So anong sunod? Anong sinasabi sa atin ng kwento? The Lord is not slow in attending our needs. Ano po, hindi mabagal yung Panginoon sa pagtugon ng ating pangangailangan. So whenever we experience some kind of delay, we should not think that He's not concerned about us. Huwag natin isipin na wala siyang pakialam sa atin. Instead, we should learn to wait. Matuto tayong maghintay like Jairus, knowing that the Lord's timing and purpose are not like ours. Dapat malaman po natin na yung timing po natin, okay, at yung purpose po natin ay hindi pareho ng sa ating Panginoon. Sometimes God allows some sort of setback to polish and perfected our faith. Pagka minsan inaalaw talaga ng Panginoon yung mga irritants at nagtatagal yung sa buhay po natin. Anong dahilan? Para mapolish, para mas maging pino pa yung pananampalataya na meron po tayo. Okay? Tama ba? At maperpekto ang bagay na ito. Pangapat, he undoubtedly trusted the words of the Lord. Okay? Ano ibig natin sabihin dito? When Jesus stopped on his way to Jairus' house to speak to the woman in the crowd who was healed from her 12 years bleeding disease, nang huminto ang Panginoon para kausapin ng babae doon sa crowd, sa maraming tao, para pagalingin siya sa kanyang karamdaman ng pagdurugo sa loob ng 12 taon. Jesus allowed time to pass. Hinayaan ng Panginoon na lumipas yung oras. Jairus who maybe saw it as a delay. Tama ba? Jesus allowed time to pass. Jairus, who maybe saw it as a delay, was then perhaps trying to process it differently as he waits. So makikita po natin, kahit nakita ni Jairus yung bagay na yon na makaka-delay o makakahadlang, no, doon sa oras na kailangan niya, ay prinoseso pa rin niya yung sa isipan niya. No, in positive way, dahil nakita natin, naghintay po si Jairus sa ating Panginoon. So, for his 12-year-old dying daughter was waiting, sapagkat naghihintay yung kanyang anak na may sakit. Okay, na 12 taon din naman. His only daughter, no, ayon sa pagkakasabi sa Lucas 8:41-42, thus described. And for a Jewish father like Jairus, losing her daughter, who is now coming of age, kasi pinapakilala sa lipunan yung batang babae sa edad na 12 taon. Kung maalala ninyo yung Panginoon, pinakilala siya dun sa templo nang siya ay 12 taon. Okay, ganun din naman sa babae. So, the girl is coming out of age na ng mga pagkakataon na yon. Before he could marry her off, he's also losing his dream of grandchildren who would continue his lineage. Okay? Para sa kanya na mawala yung kanyang anak na babae na noon ay coming out of age na.
Pwede nang mag-asawa doon sa kultura po nila. Para mamatay yung bata, ano po, mamamatay din yun yung pangarap ng tatay. Para magkaroon ng apo. Dahil yun yung kaisa-isa niyang anak. At babae pa yung batang yon. In this situation, ano sinasabi natin? And this situation was even more aggravated when some people, nang galing kay Jairo, dun sa bahay ni Jairo, came and told him that his daughter was already dead. Okay, nagpunta yung mga tao galing sa kanyang tahanan at sinabi sa Panginoon na hayaan mo na yan, patayin na yung bata. Now, from here na po, let's pose and reason. Magkatubiranan po tayo. Jairus was so depressed at the sight of his only daughter lying in bed dying. Napaka-depressed po nung pagkakataon na yun para kay Jairo, para kay Jairus. Yung makita niya yung kanyang anak na nakahiga doon sa kanyang deathbed at namamatay yung bata, okay? Napaka-depressive situation yun para sa isang ama. Tama ba? So, forgetting about his religious position and affiliation and setting aside his pride, he went out looking everywhere for Jesus. Okay? Depressed si Jairus, mamatay yung anak niya, kinalimutan niya yung kanyang posisyon bilang isang religious leader at yung kanyang religious affiliation, kinalimutan niya, sinantabi niya, at pagkatapos ninulun niya yung kanyang pride, hinanap niya ang Panginoon kung saan-saan. Pagkatapos na makita niya, nagmakaawa siya, pati nanalangin siya, na sumama ito sa kanya para pagalingin yung kanyang anak. Yun ang sitwasyon. Okay? Siguro hindi na tayo maglalagay ng illustration. Okay? Init na po ba kayo? Naalala ko kasi, si BR kasi, siguro elementary days niya yun. Isang araw, gumising kami, pagkatapos dumating si BR na masakit yung tiyan niya. So sa madaling sabi, nung araw na yun, hindi siya nakapasok sa eskwela. Tapos kinabukasan, nung kinamagahan, tinanong namin siya kung okay na siya, hindi pa rin, dumadaing pa rin siya na masakit pa rin yung tiyan niya. So nag-alala na kami. Kinontak namin yung tita niya, si Erlene, yung bunso po namin, kasi nagtatrabaho din yung dati sa PGH, sa College of Medicine. Kung meron siyang kilalang doktor na malapit dun sa area namin, sa Nabotas, po, na merong na expert dun sa internal medicine. Okay? So nirefer kami ng kapatid ko, hinanap namin yung doktor, meron kasing clinic yung doktor dito sa may bandang Malabon. So hinanap po namin yung clinic, naghanap kami, at pagkatapos habang ginagawa namin yun na nalangin kami na gumaling si DR. Pagdating dun sa klinika, inobserbahan si DR, pagkatapos dumaan sa proseso, dumaan sa sa laboratories, okay? Pagkatapos noon, tinawag na kami ng doktor, nung sa yung result. Pagkatapos, seryoso yung mukha ng doktor. Kaya naging seryoso din yung mukha namin. Tapos sabi namin ganun, Dok, ano po ba yung sakit ng bata? Tapos seryoso yung mukha ng doktor, sabi nga doon, wag po kayong mabibigla ha. Sabi nga, di kinabahan na kayong dalawa. Sabi nga, wag kayong mabibigla ha. Joke lang po, ayaw lang pong pumasok sa eskwela ng bata. Kaya lang baka magalit eh. Ganun kami nagkalala. Pero yung totoo, ayaw lang niya pumasok sa eskwela kaya nagsakit-sakitan siya. Pero yung kay Jairus, ano po, totoo po nangyari yung bagay na yun, no? Makikita natin sa kwento, another situation arise. Slide please. Okay, but another situation occurred along the way that the coming of the Lord to his house was interrupted. So he waited till he was extremely in a hurry. Kahit nagmamadali siya, naghintay siya. But then after quite some time of waiting, here comes someone announcing his bad news after all his effort. Lahat ng pagsisikap niya, no? Sa kabila po noon, bigla na lamang merong taong galing sa bahay po niya, tsaka sinabi yung masamang balita sa kanya, patay na yung anak mo. Huwag niyo nang abalahin ang Panginoon. Ano po yung mararamdaman ninyo kung kayo yung sapatos ni Jairo? What would you do if you were in the shoes, no? Of Jairus, or if you were on Jairus' shoes? Naalala ninyo yung namatay dun sa Terminal 1 yata yun, NAIA, tama ba? Yung nasigasaan ng SUV. Diba panahon ng panahon
yung tatay dahil nasagasaan yung anak niya. 2 taon siya. 2 taon yata yung anak niya nung iniwan niya. After 2 years, bumalik siya. Parang graduation yata nun sa nursery, parang gano'n, ano. Pagkatapos, after 2 weeks, babalik uli siya. Maghihintay uli siya ng another 2 years para uli makita yung anak niya. Tapos gano'n yung nangyari. Nasagasaan yung bata. Habang tawag dito, kinuha na ng ambulansya, yung bata sumisigaw yung lalaki. Sabi ng tatay, anak ko yan, anak ko yan. Yan. Sigaw ng sigaw yung tatay. At parehong pakiramdam din si Jairus sa mga pagkakataon na yan, ano? Pero pinigilan niya yung bagay na yon. Okay? Dahil nananampalataya pa rin siya, nagkayang bigyan ng solusyon ng Panginoon yung sitwasyon na yon. So nung marinig ng Panginoon yung bagay na yon, overhearing what they said, Jesus told Jairus, don't be afraid, just believe. Huwag ka matakot, manampalataya ka lang. And Jairus undoubtedly trusted the words of the Lord, nagtiwala si Jairo dun sa salita ng ating Panginoon, and so they continue. Kaya nakapagpatuloy sila. And that leads to one of great miracles of Jesus, raising of Jairus' daughter. Tama? At yun ang naghatid para makagawa ng isa pang pambihirang himala ang ating Panginoon. At yun yung pagbuhay sa patay na anak ni Jairo. Sabi nga doon, Talita Kumi. Okay? Makikita natin yon sa Mark 5:41. Sabi nga doon, He took her by hand and said to her, Talita Kumi. Again, sinira ng Panginoon yung tradisyon nila. Tama? Hindi nila pwedeng hawakan din yung bangka, yung corpse ng sino man, kahit hayop, hindi na pwedeng hawakan dahil nariyan din silang unclean. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nilagbasan ng pare yung hinold up doon sa daan, kung naalala po ninyo. Dahil iniisip niya, patay na eh. Hindi niya pwedeng hawakan. Yun din ang iniisip na dahilan ng libita, kaya nilagpasan din niya yung biktima. So makikita natin, sinira ng Panginoon yung mga dahilan na yon. Dahil hinawakan ng Panginoon, hinayaan siyang hawakan ng babae na dinudugo ng 12 taon na. At pagkatapos siya mismo humawak doon sa dalagita, napatay na parehong pinagbabawal sa kanila. Okay? So makikita po natin kung papaano, ay nag-aalala ang Panginoon sa atin, ang higit sa ating pag-aalala. Tapos na tayo. Here we see that what happened to Via Disastrous delay in the healing of the woman actually assured the restoration of Jairus' daughter. Galing yun kay John Waldborg and Roy Zack. Okay? Yung para bang tila disastrous delay, dahil pinagaling ng Panginoon yung babae doon sa may daan, ay naging dahilan yon. Okay? Para masiguro na mabuhay yung kanyang anak, maging doon sa panig ng kamatayan. Now, anong application nito? Let's do, here comes let's reflect sa pagkakataong ito. If you were in the place of Jairus, what do you think would be your reaction in this kind of situation? Kung kayo ay nasa kalagayan po ni Jairo, ano po yung magiging reaction ninyo? Lahat ginawa na ninyo. Pagkatapos ay magsasabi na namatay na yung anak ninyo. Okay? Ano po yung magiging reaction po ninyo? Kung lahat ng pagsisikap po ninyo ay parang baliwala na, would you also come to the Lord in trust and confidence? So lapit pa rin po tayo na nagtitiwala sa ating Panginoon. And would you maintain your trust if all you hope for seems lost? Magpapatuloy pa rin ba tayong mananampalataya sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, kung lahat ng ating inaasahan ay nawala na? Magagawa po ba natin yon para na ginawa ni Jairo? Siguro mamaya, magandang pag-usapan po ninyo yun, sa ating small group. In conclusion, this story was happened and written to encourage us na nangyari yung bagay nito, na ikwento yung bagay nito, na isulat iyon para i-encourage po tayo. Not just dads and sick daughters na meron po tayo ngayon, para dun sa kwento, but for all of us who are here today. Pero para sa bawat isang naririto ngayon sa hapong ito, that in whatever situation we have, anumang sitwasyon meron tayo, we should come to Him as His children. Dapat tayong lumapit sa Kanya bilang mga anak niya.
setting aside our pride and prejudices, and pleading on Him humbly and earnestly, trusting His words that we shall receive whatever we ask and waited for in time. Pagtiwalaan natin yung kanyang salita na matatanggap natin anumang bagay na hiningi natin at hinihintay natin sa tamang pagkakataon. Okay? So like Jairus, ano po? The Lord is telling us today, don't be afraid, just believe. Anumang sitwasyon meron tayo, anumang kalagayan meron tayo sa hapong ito, sa pagkakataong ito, hindi po dapat tayo matakot. Manampalataya po lamang tayo. Amen po ba? Amen. Magandang hapon po. Palakpakan po natin ng Panginoon.